Lumingon si Sun Ho at nagtanong. Ano, may gusto ba siyang sabihin? Tumawa si Guangshek at sumagot, hindi, wala. Sabi ni Sun Ho, tama, Kim Guangshek, ganoon dapat. Maya-maya, pumayag si Dongjun. Naging mahusay siya sa pagsusulit at na-promote sa ikalawang klase. Gayunpaman, wala na ang sistemang iyon. Nangyari raw ito dahil isang junior sergeant na nakakuha ng promosyon ang nasangkot sa gulo sa piitan. Muntik nang mamatay si Sergeant Lee Sun Ho. Tanong ni Mijan, kaya wala nang pagkakataong makakuha ng espesyal na promosyon. Sabi ni Dongjun, syempre mayroon. Parang kailangan mong iligtas ang mga sibilyan sa isang emergency o makamit ang mga resulta sa pagtalo sa mga halimaw na mas malaki kaysa sa karaniwang laki. Bagamat, sa katotohanan, lahat ng ito ay subject. Sa madaling salita, isipin na lang niya na walang ganoong mga patakaran. Ang mga mangangaso na na-promote dahil dito ay halos wala. Sumagot si Kim Mijan, nakikita ko. Naisip niya ito. Subject, nasa pagpapasya iyon ng commander ng militar, gaano man niya kagusto ang promosyon, hindi niya maaaring hilingin ang mga emergency na sitwasyon para sa mga sibilyan. Sabi nila, halos talunan na ang hukbo ng Hilagang Korea at araw-araw ay may mga halimaw na pumupunta sa mga harapan. Gayunpaman, napakatahimik dito. Sapat na ang 2 araw ng buhay ng isang simpleng sundalo para kay Mijan. Ngayon ay gusto na niyang umunlad. Lumingon si Dongjun at sinabing, Kim Mijan, napakaganda ng iyong ginagawa. Hindi magtatagal ay may promosyon. Naririnig ba niya siya? Akala ni Mijan, ang parang gate na iyon, hindi ito magbubukas. Biglang lumingon ang mga lalaki, narinig ang pagsitshit ng mga speaker. Isang tunog ang lumabas. Kontrol na nagsasalita. Emergency, emergency. Nakumpirma na ang paglitaw ng ilang mga paniki sa gitna malapit sa oil depot. Dapat agad na magtipon ang lahat ng mangangaso sa oil depot at magayos ng mga panangga. Ulit nila, isang emergency. Hiniling ni Dongjun kay Kim Mijan na magmadali, ngunit naisip niya, totoo ba ito? Ang mga paniki sa gitna ay mga paniking halimaw na kasing laki ng bata na naninirahan ng sama-sama. Ang mga individual na ito ay hindi partikular na mapanganib, ngunit napakaliksi. Ang kanilang espesyal na katangian ay ang pagdura ng mga bowl-ang apoy. Ang paglitaw ng mga individual na ito sa oil depot ay nangangahulugan ng isang emergency na sitwasyon kung saan maaaring malipol ang buong squad. Sa sandaling iyon, tiningnan ng sundalo ang mga paniki at sumigaw, ilan ba ang naroon? Tinutok ng lalaki ang target at nagtanong, paano nang ahas na pumunta rito ang mga nilalang na ito? Itinulak siya ng sundalo at sumigaw, baliw ba siya? Hindi ba niya alam na bawal ang pamamaril malapit sa oil depot? Isa pa, ano ang gagawin niya kung tatakbo rito ang mga paniki? Tanong ng lalaki, ano na? Ngayon ay kailangan na lang nilang tumayo at bantayan sila. Sumagot ang sundalo, babantayan nila ang sitwasyon. Hindi pa sila lumilipad papunta sa oil depot. Babantayan nila ang lahat. Darating sila sa lalong madaling panahon para maglagay ng mga panangga. Nagtanong ang lalaki, ano ang gagawin nila kung susunugan ng mga ugok na ito ang oil depot bago ilagay ang mga panangga? Sumagot ang sundalo, kung mangyari iyon, naisip nila kung ano ang maaaring mangyari. At sinabi ng lalaki sa takot na natatakot siyang isipin. Napahawak siya sa kanyang ulo at tinanong kung ano ang dapat nilang gawin. Sumagot ang sundalo, hindi niya alam. Bakit pa sila pumunta rito? Bigla, may narinig sila na boses sa likuran nila. Ililihis niya ang atensyon nila. Lumingon ang mga lalaki at sumigaw, ano? Hindi ba siya isang recruit mula sa pangalawang kumpanya? Lumapit si Mijan at inilahad ng lalaki ang kanyang kamay at sumigaw, pare, ano ang gagawin niya nang walang kagamitan? Inutusan siya ng sundalo na umalis ngayon din. Naisip ni Kim Mijan ang mga kagamitan. May oras ba siya para dito? Oo, agad na lumitaw ang mga bisita. Sino ang magtitiyak ng kanyang promosyon? Sa sitwasyong ito, makukuha niya ang ranggo ng private ng mag-isa. Hinarap niya ang isang emergency na maaaring makapinsala sa buong squad at karanasan bilang bonus. Kaya, hindi siya makapagpigil. Paano ito nangyari? Naalala ni Mijan ang labanan sa demonyo at nag-isip gaya ng inaasahan niya. Tumugon din sila sa kanyang demonyong kapangyarihan. Nagpakawala si Mijan ng madilim na mana mula sa kanyang mga kamay at naisip, ngayon ay kanya na ang lahat ng mga ito. Sa sandaling iyon, may dalang mga kahon ang mga sundalo at inutusan silang igalaw ang kanilang mga paa. Mag-ingat, hindi mo maaaring sirain ang kagamitan. Bigla, huminto ang lalaki at nagtanong ang sundalo, ano ito? Bakit siya huminto? Sumagot ang lalaki, ayan. Muling nagtanong ang sundalo, ano? Ano ang naroon? Nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat nang biglang nagtanong si Sun Ho, na may dalang kahon sa kanyang balikat, anong ginagawa nila roon? Huwag silang mabaliw at mabilis na naglagay ng mga kalasag.
Lumingon ang lalaki at sinabing, Sergeant Sunho, narito na, si Private Kim Mi-jun. Sumigaw si Sunho, ano ba yang mga ugok ninyo? Ang private ang humaharap sa mga paniki. At sila ay nakatayo lang at hindi gumagalaw. Humingi ng tawad ang mga lalaki. Sinunggaban ni Mi-jun ang mga halimaw at pinagpira-piraso ang mga ito gamit ang sarili niyang mga kamay ng walang pag-aalinlangan. Naisip niya na matagal bago sila pagpira-pirasuhin isa-isa. May mas maganda pa ba? Sigaw ni Sunho, Kim Mi-jun, mga baliw na ugok. Tumakbo siya palapit sa kanya at inutusan itong yumuko at bumalik ngayon din. Anong ginagawa niya roon ng walang bulletproof vest? Naisip ni Kim Mi-jun, kalokohan. Lahat sila ay kanya. Hayaan mo na lang silang damputin sila. Nakita niya ang isang baton sa mga kamay ni Sunho. Ngumisi siya at naisip, wow, magiging masaya ito. Namutla si Sunho at naisip, grabe naman. Bakit sumasakit ang tiyan ko ngayon? Lumapit sa kanya si Mi-jun at nagtanong, Sergeant Lee Sunho, anong problema niya? Ayos lang ba siya? Hinawakan ni Sunho ang tiyan niya at bamulong, ayos lang siya. Tanong ni Mi-jun, talaga? Inalok niya itong gamitin. Sumagot si Sunho, hindi niya kaya. Bilasan mo, hayaan mo siyang tumakbo pabalik. Nagsalita si Mi-jun, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Aalamin mo agad. Hinawakan niya ang baton at binuksan ito, iniisip na hindi naman masama. Pamatay langaw ba ito? Ngumisi siya at naisip, tatalon ba sila? Sinimulan niyang hampasin ang mga halimaw, habang masayang iwinagayway ang baton. Tumayo si Sunho at gulat na naisip, ang lalaking ito, pinipigilan niya ang hindi mabilang na mga middlebat. Tumangala ang lalaki at sumigaw, ayan na siya. Nakita niya ang isang malaking halimaw na nag-iipon ng apoy sa bibig nito. Nag-utos si Sunho na magpaputok dahil sa kanyang responsibilidad. Sumagot ang mga opisyal na naka-duty, oo. Pinuna nila at pinaputukan ng biglang nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. Nang makita si Mi-jun, tinawag niya ang middlebat at nagtanong, hindi mo ba tinuruan ang nilalang na ito? Iwinagayway niya ang kanyang baton at sinabing hindi biro ang apoy. Inatake niya ang nilalang. Pagkatapos nito, kumalat ang kidlat sa kalangitan. Nagtanong ang mga lalaki kung kailan siya nakarating sa malayo. Hindi nila alam. Ilang metro na ba ang natakbo niya? Maya-maya, binuksan ng militar ang harang sa itaas ng oil depot at iniulat na gumagana na ang panangga. Kailangan nating mabilis na harapin ang mga cable. Anong problema ng mga middlebat? Hanggang kailan pa sila manggugulo sa mga bangkay? Biglang tinawag si Sunho. Sumaludo ang sundalo at sinabing, nais niya ang kanyang mabuting kalusugan. Lumingon si Sunho at sinabing, oo, mabait siyang bata. Saan nanggaling ang mga ugok na ito? Wala ba sa radar ang kanilang mga screen? Ikinumpas ni Junek ang kanyang kamay at tinanong kung naaamoy niya ang dumi ng daga. Sino ang gumawa ng lahat ng ito? Ilang nilalang ang naroon sa kabuuan? Sumagot si Sunho, 30 katao. Inisip niya kung ano ang pinagkakaabalahan ng duty commander kaya hindi na siya nag-atubiling sumipot. Ang strategic officer ay si General Song Jun-shik. Sabi ng lalaki, malapit nang dumating ang battalion commander. Sumagot si Jun-shik na naiintindihan niya. Kahit hindi siya dalubhasa sa mga operasyong militar, paano siya makakarating pagkatapos lang malutas ang sitwasyon ng walang ibinibigay na tulong? Siguradong nakatingin siya sa monster radar sa control room. Nagsalita pa rin si Junek. Siya nga pala, Sunho, hindi ba siya ang nagpainit sa mga halimaw na iyon gamit ang kuryente? Magre-report siya sa battalion captain. Sumagot si Sunho, hindi siya iyon. Gulat na tanong ni Junek. Ano nga ba? Sino ang naroon? May isa pa sa squad na kayang humawak ng electric rods na kasing husay niya. Sumagot si Sunho. At hindi lang niya hinarap ang isang middlebat gamit ang electric rod, tinapos niya silang lahat ng mag-isa. Hayaan mo siyang magulat niyan. Sumigaw si Jun-shik. Ano ang binibiro niya? Sinasabi ba niya na lahat ng punit na middlebat na iyon ay natalo ng isang tao? Nakaalis na sa trabaho ang lahat ng mga pinuno, kaya maliban sa kanya, nagawa na niya. Lumapit si Mi-jun sa kanila at sinabing, nais niya ang inyong mabuting kalusugan. Lumapit siya upang ibalik ang electric rod na ipinahiram niya sa kanya. Tiningnan niya ang kanilang mga seryosong mukha at natatakot na nagtanong, talaga bang ganoon ito kamahal? Kinabukasan, nasa silid ng commander ng batalyon si Sunho at inutusan si Kim Mi-jun na umamin. Nakabalik na ba siya sa serbisyo? Sumagot si Mi-jun ng hindi. Tanong ni Sunho, kung gayon, marahil ay na-remobilize na siya. Sumagot si Kim Mi-jun, hindi. Sabi ni Sunho, kung hindi, hindi na niya dapat ulitin ang mga kalokohang kilos tulad kahapon. Sa pagkakataong ito ay mapalad siya, ngunit isa siyang mangangaso at walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa susunod.
Naisip ni Mijan na hindi ito swerte, ngunit kailangan niyang tumayo rito at makinig. Sinabi ni Sun Ho na alam niya na ang mga mangangaso ay isang espesyal na organisasyon. Ang tanging bagay na nagpapaiba sa kanila mula sa isang regular na batalyon sa mga tuntunin ng laki ay ang antas ng squad, 4 na magkakaibang dibisyon. Bukod dito, ang kanilang batalyon ay binubuo ng mas kaunting sundalo kaysa sa isang regular na batalyon. Naisip ito ni Kim Mijan, ngunit ang mga awakened ay hindi maaaring ipatawag ng walang hanggan. Kung gayon bakit niya bigla itong sinimulang pag-usapan? Kumunot ang noo ni Sun Ho at nagtanong, alam ba niya kung paano iyon posible? Tiningnan siya ni Mijan nang may pagtatanong, at kinuyam ni Sun Ho ang kanyang kamao at sinabing, dahil ang bawat mangangaso, mula sa private hanggang sa commander ng militar, ay awakened. Siyempre, hindi lahat sa kanila ay mandirigma. Lalo na maraming opisyal ang dalubhasa sa administrasyon, pag-aaral ng halimaw, estratehiyang militar, at pananaliksik ng armas. Naalala ni Mijan ang sarhento. At sinabi ni Sun Ho, gayunpaman, lahat sila ay awakened. Ang mga mangangaso ay napo-promote lamang batay sa mga resulta at kasanayan, hindi sa pamamagitan ng barter. Akala ni Kim Jun, simula kaninang umaga nang sabihin sa kanya na tinatawag siya ng commander ng batalyon, may inaasahan siyang mabuti. At ano ang nangyari? Oras na para sa mga tagubilin. Lumingon si Sun Ho at nagtanong, may inaasahan ba siya dahil sa panloob na pagtawag sa opisina? Sulit ito, Kim Mijan. Ngayon, isang mangangaso mula sa ika-104 na squad na nakapatay ng pinakamaraming bilang ng mga halimaw ang darating sa kanilang batalyon. Sa sandaling iyon, mabilis na pinatakbo ng sasakyan ng Major General ang kalsada. Huminto ang sasakyan at lumabas siya. Maya-maya, pumila ang lahat. Kapitan ng 2 batalyon. Teniente Coronel Lee Janbom. Kapitan ng 2 batalyon, 2 kumpanya. So Jong-yun, estratehikong opisyal ng 2 batalyon. Kapitan Sang Jun-shek, commander ng 2 batalyon, 2 kumpanya, 2 pluton, 2 Teniente Kim Cholman, commander ng 2 batalyon, 2 kumpanya, 2 pluton, 2 pulutong. Sarhento Lee Sun Ho. Kinamayan ni Sukyong si Sun Ho at sumigaw, Sarhento Lee Sun Ho. Kahapon, mahinahon niyang naayos ang sitwasyon, di ba? Magaling. Nagpasalamat si Sun Ho sa kanya at sinabi ni So Yuong na matagal na silang hindi nagkita. Tiningnan siya ni Mijan at naisip, kay sigla ng tingin. Inisip niya kung anong antas ang kanyang 2 Hunter Star. Kaya nilapitan siya at tinanong kung siya si Kim Mijan. Sumagot si Mijan, oo, tama. Private Kim Mijan. Tiningnan niya ang kanyang kamay at naisip kung gaano kalakas ang kanyang pagkakahawak. Hinampas siya ni Sokong sa likod at sinabihan ang lahat na magpahinga. Maya-maya, nagtanong siya, natagpuan na ba nila ang lokasyon ng gate kung saan lumabas ang mga middlebat? Sumagot si John Baum, oo. Nakumpirma ang kanilang lokasyon sa isang burol na 1.5 kilometer mula sa hilagang silangang bahagi ng squad. Ang kanilang paligid ay binabantayan at ang antas ng gate ay iniimbestigahan. Sinabi ni Sung na sa sandaling makumpirma ang lahat, dapat silang agad na magulat sa punong himpilan ng kapitan ng dibisyon. Nabalitaan niyang may ilang problema sila sa radar. Sumigaw si Junek. Hindi tumunog ang alarma hanggang sa makapasok ang mga middlebat sa loob ng squad. Nakumpirma na walang problema sa kagamitan at tinitingnan na nila ngayon ang mga blind spot. Sinabi ni Sokong, kung ang problema ay hindi ang kagamitan, kung gayon ito ay ang dami. Inutusan niyang magulat sa logistics center at maglagay ng 2 pang radar. Sumigaw si Junek, oo. Naintindihan niya siya. Akala ni Mijan ay nagkukumpulan silang lahat. Asteg yan. Kaya lumingon si Kyuong at nagtanong, Kim Mijan, kumilos siya ng napakatapang kahapon at mabilis na tumugon mula pa sa simula. Pero bakit hindi niya inisikaso ang sarili niya? Kailangan niyang kumuha ng kagamitan. Sumigaw si Mijan, humihingi ng tawad si Private Kim Mijan. Naisip niya, oo, sa ganitong bilis, malamang nawasak na ang kanilang squad. Lumapit si Dusok at sinabing, sige na, nagbibiro lang siya. Mag-isa niyang tinapos ang 30 sa kanila. Sumagot si Mijan, oo, tama. Sabi ni Dusok, kung hindi lang dahil sa mabilis niyang reaksyon, sisubog na sana ang oil depot. Magaling siya, napakahusay niyan. Nanlaki ang mga mata ng lahat sa gulat. At sinabi ni Soyong na may utang sa kanya ang commander ng dibisyon. Pinunit niya ang patch sa dibdib ni Mijan at nagdikit ng bago. Binati siya ni Dusok sa kanyang promosyon. Una, kailangan niyang pumasa sa ilang pagsusulit, ngunit ang mga sundalong nakamit ang nakamamanghang resulta ay dapat agad na gantimpalaan. Sumigaw si Mijan, Private Kim Mijan, salamat sa kanya. Inutusan ni Dusok ang commander ng batalyon na bigyan siya agad ng 3 araw na bakasyon.
Sumagot ang commander ng batalyon, oo, naiintindihan niya siya. Nagulat si Mijan at naisip, syempre, umaasa siya ng promosyon, ngunit hindi niya ito inaasahan. At isang bakasyon bilang gantimpala. Ang buhay ng isang sundalo ay lalong nagiging kawili-wili. Maya-maya, naglalakad si Kim Mijan sa koridor kasama si Chiman. Lumingon ang commander at sinabing, magaling. Kara-rating pa lang niya at halos hindi pa sila nag-uusap at nakamit na niya ang mga ganitong resulta. Dahil sa kanya, nakatanggap siya ng maraming papuri. Ngumiti si Mijan at sinabing, salamat. Masayang nagtanong ang lalaki, ito ba ang una niyang pag-uwi pagkatapos ng pagpapatala? Ano ang gagawin niya? Sumagot si Mijan, oo. Maya-maya, naglalakad si Kim Mijan sa kalye at sinasabing, syempre, pupunta siya sa computer store para maglaro ng Dungeon Power Fighter. Ngumiti siya at nag-isip. Bukod pa rito, ang bahay niya ay nasa isang kontroladong lugar at walang internet sa buong lungsod. Makakatipid siya ng oras sa paglipat at mananatili rito sa loob ng 3 araw. Tumungo siya patungo sa establishmento nang biglang sumigaw ang isang lalaking dumaan. Hang, nandito na ba siya? Tumingin sa kanya ang lalaki at nagtanong, pupunta na naman ba siya rito? Sumigaw ang lalaki, ayan na. Nakakadiri ang mga sundalong iyon. Hindi siya papasok sa kuweba na iyon. Mamimitis lang siya ng mga puno ng pino sa malapit. Ano, dapat ba niya siyang pigilan? Nakakuha na siya ng pahintulot mula sa may-ari ng bundok at binayaran pa niya ito. Tiningnan siya ng lalaki at sinabing bago pa tuluyang makontrol ang bundok, naroon na si Chon Sung at sinabi niyang amoy lason ang buong bundok. Pinunasan niya ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay at sinabing ilang araw na siyang sumasakit ang ulo. Kung pupunta siya roon, mapapahamak siya. Sumigaw ang lalaki sa iritasyon. Pwede ka na lang magsuot ng gas mask o kung ano pa man at umalis na. Tanong ni Mijan, nasaan yan? Lumingon ang mga lalaki at nagpalitan ng tingin. Maya-maya, tinanong ng lalaki kung kaya ba talaga niyang magpatuloy ng mag-isa. Sumagot si Kim Mijan, oo, hindi na niya kailangan ng escort. Nagpasalamat siya sa kanyang tiyuhin para sa pagsakay. Sumagot ang lalaki, nako, kung nagpatuloy lang siya sa pagmamaneho, pipigilan pa sana siya ng mga sundalo. Siya nga pala, malulutas ba talaga niya ang problema sa bundok na ito? Sumagot si Kim Mijan, oo. Aalisin na ang mga kontrol bukas at makakapasok na sila sa bundok. Gulat na tiningnan ng mga lalaki ang kanyang mga strap sa balikat at nagpatuloy sa pagmamaneho, sinasabihan si Mijan na mag-ingat. At kung may magtatanong man, hindi nila siya pinasakay. Sumagot si Mijan, oo, huwag silang mag-alala. Mag-ingat sila sa daan. Lumingon siya at nakita ang madilim na mana. Akala ni Kim Mijan ay iniwan niya ang computer at lumapit para manood. Isang pamilyar na amoy. Alam niyang ito ay enerhiya ng demonyo. Naglakad siya at nakita ang mga sundalong nakamaskara, iniisip na ang pasukan sa bundok ay nahaharangan lamang mula sa harap at sa gilid ng piitan. Bakit napakahina ng proteksyon sa hangganan? Kung ganoon, sundalo pa rin siya at mas makabubuti para sa kanya na lumayo sa paningin. Napasigaw ang sundalo. Biglang sumakit muli ang kanyang tiyan. Sumagot ang isa pang sundalo at nakuha rin niya ito. Nagtanong ang lalaki at ginawa rin niya. Sinabi ng sundalo na kaya niya. Humingi siya ng tawad, ngunit hindi ito gagana. Sinabi ng lalaki na walang tao rito. Pakawalan mo siya sa mga palumpong. Sapat na para sa kanya ang 5 minuto. Tumakbo ang sundalo sa gilid at sinabing, sige. Sa sandaling iyon, lumabas si Mijan mula sa pagtatago at umakyat sa loob ng kuweba. Gumapang siya at nagtaka kung bakit hindi niya maramdaman ang presensya ng mga halimaw. Saan nanggaling ang enerhiyang ito? Sige. Gayunpaman, pinakawalan niya ang kanyang mana mula sa kanyang mga kamay at itinuro ito sa gilid. Iniulat ng system window na ang magic statistic ay tumaas ng 1. Ang magic statistic ay tumaas ng 1. Marami pang system window ang sumunod at sinabi ni Mijan na unti-unti itong tumataas. Iniulat ng system window na kapag ang isang partikular na antas ng magic ay naabsorb, ang corruption skill ay lumalakas. Sa pag-absorb ng isang partikular na antas ng magic, na-unlock ang skill Night Wanderer. Masayang naisip ni Kim Mijan kung gaano siya kaswerte. Iniulat ng system window, si Kim Mijan, siya ang nagtatag ng relihiyon. Si Lumi Nuna ang pinakamagaling. Ang lakas, liksi, at tibay ay 60 puntos at ang enerhiyang demonyo ay 15 puntos. May taglay na mga kasanayan. Kasanayan ng Corruption Rank D, at F Rank Night Wanderer. Naisip niya na isipin na lang ang isang kasanayang angkop para sa mahikang ipinagkakalob. Ang Night Wanderer ay isang nilalang na tinawag sa anyo ng anino. Ang espesyalidad nito ay ang palihim na paglapit at pagpatay sa target. Ito ay napakasikat mula pa noong panahon ni Igord, kaya matutuwa siya tungkol dito.
Upang mapanatili ang pagtawag, kailangan mo itong patuloy na pakainin ng isang tiyak na dami ng enerhiya, ngunit sulit ang presyo. Isang espiritu ang lumitaw sa harap ni Mijan, kung saan siya ay mukhang hindi nasisiyahan at naisip, ano ito? Isang parusa para sa paglipat sa pagitan ng mga dimensyon o dahil sa mababang enerhiyang mahiwagang. Ano man ang kaso, sobra na ito. Ano ang silbi ng nilalang na ito na malapit ng matuno sa isang dampi ng sikat ng araw? Sabi ni Kim Mijan, teka, maliit ang pangangatawan. Isa ba itong conscript na maaaring magtago sa mga anino? Maya-maya, pumasok siya sa kwartel at sinabing, Private Kim Mijan, nakabalik na siya mula sa bakasyon. Pinalibutan siya ng mga sundalo at tinanong kung sino ito. Hindi ba't siya rin ang mangangaso na nagtapos sa mga pribadong aktibidad sa pinakamaikling panahon? Sinasabing ang commander mismo ng dibisyon ang nagbigay sa kanya ng pahintulot at binigyan pa niya ito ng Badge of Honor. Sumagot si Mijan, oo, tama yun. Bigla siyang lumingon at iniabot ang bag kay Dongjun, sinasabing bumili siya ng lotion. Hayaan mo siyang gamitin ito nang maayos ang kanyang kalusugan. Nagulat na tanong ni Dongjun, para sa kanya. Bakit, hindi na kailangan? Kinuha niya ito mula sa bag at masayang sinabi, salamat. Gagamitin niya ito ng may kasiyahan. Pumasok si Guangshek sa silid at nagtanong, nagpunta ba siya sa isang business trip sa ibang bansa? Napaka nakakaantig na pagkakaibigan. Naiirita niyang tanong, binili ba niya ang hiniling niya sa kanya? Sumagot si Kim Mijan, oo, iyon lang. Natawa si Dongjun at nagtanong, kaya ngayon kailangan siyang tretuhin ng may respeto. Sabi ni Taewok, tama, Junior. Dumadaan siya sa opisina ng administrasyon, at nakita ang listahan ng mga kandidato para sa pagsusulit sa pagtatapos, at ang kanyang pangalan ay nakalagay doon. Nagtanong si Jungtae, ano ang hindi ito pinagsama-sama bago pa dumating si Junior? Isa pa, wala pang ang isang taon mula nang dumating siya. Paano siya makakapasa sa pagsusulit? Sagot ni Taewok. Malamang ginawa ng Division Commander ang lahat, pero parang wala na sa oras, di ba? Nagsimulang mag-usap ang mga lalaki. Graduation exam, mga junior. Kakayanin kaya niya, pero isa na siyang private ngayon, hindi na junior, di ba? Sagot ni Kim Mijan. Sa totoo lang, may iminungkahi sa kanya ang battalion commander ng training center. Sinabi niya sa mga lalaki ang lahat at nanlaki ang mga mata nila sa gulat. Tanong ni Taewok, sinabihan ba nila siyang kumuha ng graduation exam ng maaga at pumunta roon? Baliw ba siya o ano? Dahil nakatutok na ang atensyon nila sa kanya, ibig sabihin ba noon ay kukuha siya ng promotion exam? Siguradong baliw siya kung makakapasa siya sa pagsusulit. Naupo si Guangshek sa gilid at nakinig sa lahat ng ito. Sabi ni Jungtae, sa anumang kaso, ang mga kukuha ng promotion exam sa Sabado ay sasailalim sa training bukas. Naghahanda sila ng mga basic weapons para sa kanila, kaya hayaan silang magtrabaho ng husto. Ikinumpas ni Taewok ang kanyang kamay at bahagyang natawa at sinabing, good luck sa kanila. Sargento Kim, hindi siya kukuha ng pagsusulit. Nagtanong si Jungtae, ano? Ayaw niya ng promosyon. Nag-isip sandali si Sargento Cho Mijan. Mga simpleng armas. Iba ba ito sa rifle? Maya-maya, tumayo ang instructor sa mga manunood at sinabing, sige, makinig kayo. Ipapaliwanag niya sa simpleng paraan kung ano ang gagawin sa pagsusulit bukas. Ang mga kukuha na nito ay hindi kailangang maging mayabang tungkol sa alam na nila ang lahat. Magtutuon sila sa mga unang beses na kukuha ng pagsusulit. Una, ang pagsusulit para sa promosyon sa Hunter ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang pagsusulit ay binubuo ng nakasulat at praktikal na pagsusulit. Ang nakasulat na pagsusulit ay madaling maipasa gamit lamang ang pangunahing kaalaman. Mas madali ito kaysa sa pagkuha ng lisensya sa pagmamaneho, ngunit alam niyang ang kahusayan ang pinakamahalagang bagay. Isinasaalang-alang ng praktikal na pagsusulit ang pangunahing kasanayan sa armas, pagsusulit sa pagganap, at mga kasanayan sa pagpuksa ng halimaw. Siyempre, papasa si Mijan, ngunit kung makakakuha siya ng mataas na marka, maaaring makakuha siya ng mga pribilehiyo. Kaya, mas seseryosohin ba nila ito? Maya-maya, sumigaw ang commander. Nagsisimula na sila sa pagsasanay ng pangunahing armas. Kaya, mga private, inutusan niya silang kunin ang kanilang mga armas. Mga corporal, kunin ninyo ang inyong mga armas at magsanay doon. Kung makita niya silang nagkakagulo, papatayin niya sila. Ngayon, ituturo niya sa kanila ang mga pangunahing kaalaman sa fencing at pamumuno sa labanan. Malinaw na ang pagsunod lamang sa mga pangunahing kaalaman ay hindi ang katapusan. Ang pangunahing layunin ay ang fencing militar ng hunter-gatherer, at kailangan nilang baguhin iyon sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang sariling estilo. Sumigaw ang kapitan, naiintindihan ba nila?
Sumagot ang mga lalaki, opo, Ginoo. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga pangunahing kaalaman. Kaya hayaan silang bantayang mabuti at gayahin siya. Inutusan niya silang huwag lumingon at mag-concentrate. Mabilis na lumipat ang kapitan mula sa isang lugar patungo sa isa pa, iniwawagayway ang kanyang espada. Pinag-isipan ito ni Mijan. Ngayon ay naunawaan na niya kung bakit kinakailangan ang pagsasanay na ito. Pagpatay ng mga halimaw gamit lamang ang isang rifle. Katangahan iyon. Sinimulan ng sundalong gayahin ang kapitan at hindi niya maintindihan kung tama ba ang kanilang ginagawa. Mabilis na naunawaan ni Mijan kung ano at paano niya kailangang gawin. Kaya walang problema. Pinag-isipan ito ni Kim Mijan. Mas mainam ang eskrima sa Yizgard, ngunit lahat ay may lugar. Inutusan sila ng commander na tumigil sa paggalaw. Hinayaan siya ni Kim Mijan na umakyat sa podium. Nanlaki ang mga mata ni Mijan sa gulat at sinabi niya, Private Kim Mijan, naiintindihan niya siya. Naglakad siya pasulong at naisip, anong nangyayari? Tumayo siya at nagsalita ang kapitan. Habang pinagmamasdan niya ang kanilang mga galaw, nakita niya na marami pa rin silang pagkukulang. Inutusan niya ang iba na bantayang mabuti kung paano ito ginagawa ni Private Kim Mijan. Nanlaki ang mga mata ni Mijan sa gulat at pagkatapos ay sinimulang ulitin ang mga galaw ng commander na nakita niya dati sa konde. Matamang pinagmasdan siya ng lahat. Maya-maya, nakaupo na si Kim Mijan sa dingding at sinasabing, ang init niya. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanya ang commander at sinabing, Kim Mijan. Dumukot siya sa kanyang bulsa at sinabing, ang galing mo. Talagang nasiyahan siya sa kanyang pagsasanay. Heto, kainin mo siya kapag mag-isa siya. Tiningnan ni Kim Jun ang cookies na ibinigay sa kanya ng commander at naisip, lagi ba niya itong dala? Bamantong hininga siya at akmang kakainin na sana ito nang bigla siyang tinawag. Sabi ni Dongjun, ang galing ng kanyang eskrima. Kung hindi niya mamasamain, maaari ba niya itong ipakita muli sa kanya sa oras ng pahinga? Itinuro ni Mijan ang kanyang sarili at muling nagtanong. Siya, sabi ni Dongjun alam niya na ngayon din ang kanyang unang pagsasanay. Ang kanyang pangunahing sandata ay isang espada, ngunit hindi pa rin siya nasiyahan sa kanyang kasanayan sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Maaari ba niya itong tulungan ng kaunti? Tiningnan siya ni Kim Mijan at sinabing kung kailangan niya ng tulong, handa siyang tumulong anumang oras. Nagsimulang magsanay si Dongjun, at pinanood at pinag-isipan ni Mijan. Agad na naging malinaw na nagsanay siya ng husto sa labanan, isang perpektong halimbawa ng eskrima ng militar para sa mga mangangaso. Wala sa mga galaw niya ang problema. Ang kulang kay Private Lee Dongjun ay ang kumpiyansa, at dalubhasa siya sa pagwawasto nito, pero hindi pa panahon. Ngumiti si Kim Jun at naisip na kapag nakuha na niya ito, gagawin niya itong isang primera klaseng mangangaso.